Okay, guys, this is News Listener by Angelo again, and today is May 9, 2025, Friday. Malapit na ang eleksyon, and sabi ko kanina kay Erwin Tulfo, pipili na naman tayo ng mga senador na ilalagay natin sa Senado. Okay? So, pag-usapan naman natin si Ben Tulfo. Okay? And alam naman natin na siya ay isang Filipino television and radio personality. And meron siyang kumpanya, I believe. And siya isang host ng Bitag. Okay, dito. All right, so let's talk more about him. Alam naman natin ay mga kapatid niya ay mga Tulfo and halos lahat ng kanyang pamilya ay nasa gobyerno. So, anong tawag doon? Ay, hindi. Hindi yan political dynasty. Sabi niya, di ba? Okay. So, sa mga programa niya, hindi ako nakakapanood ng mga programa niya eh. Um, uh, I believe halos lahat sa kanila ay galing sa television o radyo. And popular na meron tayong tawag na Tulfo brand. Isumbong mo sa mga Tulfo, di ba? Doon sila naging sikat eh. Okay. Well, we don't have to talk about yung career niya as a TV and radio host. Anyway, alam naman natin yung mga kanyang karanasan bilang isang broadcaster, di ba? Now, so ang sabi ng mga tao, syempre, yun mga tulfo, ang dami na nilang natulungan tao. Okay, agree ako diyan. Yung mga natulong niya, syempre, titignan din natin yan. Syempre, para naman yun sa mga taong inaapi, yun usually yung maririnig mo sa kanila, di ba? At the same time, syempre, pag-usapan naman natin yung mga nakadikit na issue sa kanila. Okay? Okay, so let's go down dito sa ito. On May 26, 2018, yung kapatid niya na si Wanda Tulfo Tio nag-resign sa after na ma-audit ng Commission on Audit yung 60 million tourism ads na pumunta sa Kilos Pronto, which black time ito ng mga Tulfo, at ito ay mapapanood mo to sa PTV4. Okay? And sabi dito, despite lack of memorandum of agreement or contract, nakuha nila. Diba? Again, guys, this is conflict of interest. Bawal yun sa gobyerno. And alam naman natin, yung mga Tulfo, tuta din yan ng mga Duterte. Enablers yan ng mga Duterte. Diba? So, if I remember earlier, nasabi ko na na-convict sila. No. Si Erwin yun. Pinapasauli nila, yung gobyerno, pinapasauli yung 60 million pesos na napunta sa mga Tulfo, which hindi pa nila nabalik hanggang ngayon. So guys, boboto pa tayo ng isa sa mga, nung una, akala ko si Tulfo lang eh. Si Rapi Tulfo. Ngayon, pati siya, si Erwin, at yung mga pamilya ng mga Tulfo. Okay? Anong tawag doon? Political dynasty. Ang sabi nila, hindi naman masama. I think na-confuse pa nga ata si Ben doon sa definition ng political dynasty. Instead, kung nasa local, political dynasty. Yung sa national, hindi daw. Ano ba? Ano ba naman yan, di ba? Okay. So, yun. Hindi pa nila na babalik yung pera. So, anong tawag doon, di ba?
parang misconduct na yun eh. And boboto ba tayo ng taong may ninakaw or let's just say may nakuha pero hindi gusto ibalik or ayaw ibalik? Hanggang ngayon hindi pa natin naririnig na yung pera na yun is nabalik na sa gobyerno, 'di ba? Yung sabi dito, sabi ni yung sister nila, hindi niya alam eh na na yung 60 million ay pumunta doon sa specific programs na hawak nila. Okay? So there we go. Okay, so enablers, dynasty, and yung pera, nasaan na? So, boboto ka ba nito? 'Di ba? Pag-isipan natin mabuti. Napakasikat niya sa surveys, 'di ba? Pero karapat-dapat ba siyang maging senador sa ganyang kalagayan, 'di ba? O maybe ang ibang tao hindi alam ng nangyayari. So, I hope maging matalino tayong mag-isip, pumili ng ating mga kandidato na ilalagay sa Senado. Okay? So thank you guys for watching. This is News Listener again by Angelo. I hope you guys like, comment, and subscribe. And I will make more videos, recorded videos katulad nito na makapagpukaw naman ng ibang tao, na ating mga kababayan, di ba? Okay, so thank you. I'll see you again. Bye!